Magandang araw sa inyo, idol. Maganda itong topic natin. Tingin ko naman ay papanoorin ninyo hanggang matapos at nanamnamin po ninyo ang bawat hibla ng aking sasabihin. Dahil ang content natin ay tungkol sa mainit na issues ng Ford Manila Bay na napanood ko nitong umaga kay Rapi Tulfo in Action. Kayo, napanood nyo po ba? Kung napanood nyo po yan, then good. At least aware na po kayo, maging listo po kayo, at hindi po kayo basta-bastang magtitiwala sa mga kausap po ninyo, dahil hindi po lahat ng ahente ay may mabuting intensyon. Ika nga, may iba mabuti, may iba ay masama, pero hindi ko nila lahat, mga ka-idol. Usually yung mga gumagawa ng ganitong klaseng transaksyon ay yung mga loser, yung mga ahenteng hindi nakakahit ng kota or tamad. But yung mga achiever malabo. Alam naman nila sa sarili nila na kaya nilang bumenta. Pero yung mga tatamad-tamad gagawa at gagawa ng pagkakaperahan para masustain nila ang kanilang luho. Luho na makabili ng gadgets, magagandang damit, sapatos, makakain sa magagarang restaurant, makapunta sa mga magagandang places kung saan pwedeng magbakasyon at magflex. Diba? Okay. Itong issues na ito ay nilapit sa akin last month ng aking pinsan. Nag-message siya sa akin sa aking Facebook Messenger. According to him, meron siyang friend, no, na friend din nun na may problema na nakabili ng Ford Everest Sport sa Manila Bay, na wherein binili ng cash and she found out na hindi pala sa kanya nakapangalan at gusto niyang ma-refund ang perang yan. Gusto niyang tanungin ang Ford kung paano nangyari ito, bakit nangyari ito. Yon ang hindi masagot-sagot at hindi po masagot ng mga taga Ford. At pinost po niya ito sa social media, sa Ford Everest Group. Upon checking that, nabasa ko, nagkaroon ako ng konting interest, pero hindi ko masyadong binigyan ng attention because unang-una, hindi ko naman kliyente. Pangalawa, hindi ko naman follower. Pangatlo, di naman siya sa akin lumapit. In other words, who cares? Pero nung napanood ko kanina, well, napuzzle ko na rin. Na-identify ko na, mga ka-idol. So, sino-sino yung mga involved dito? Agent, pangalan Erica Lorente. Pangalawa si Corporal Kalapit. Kaibigan ni Kalapit si Jonathan Coral, classmate PNP niya. Ito si Jonathan Coral, ito ang subject na wherein siya mismo ang nakapangalan sa dokumento or legit na may-ari nitong Ford Everest na naka-loan sa bangko under PS Bank. Okay? Nagets nyo ba, idol? Nag-walk-in si Bilalin Lim sa Ford Manila Bay, na-meet niya si Erica Lorente, and si Erica Lorente, she found out na cash buyer ito at sinabi niya na medyo matagal pa ang unit, kung gusto mo mag-down ka muna, at nag-down naman siya nitong August 2023, which is 550. Then nasundan ng November 21, 2023 ng 622. Then nung malapit na yung unit, sinabi ni Erica kay Lim na nandito na ang unit mo, kailangan mo na magbayad in full. So in other words, malayo pa lang ginalawan na ito ni Erica Lorente through Corporal Kalapit at Jonathan Coral. So si Kalapit ay friend ni Jonathan Coral, inintroduce kay Erica Lorente na ang kanilang kwento is meron silang kliyente na hindi ma-approve. Pwede ba namin gamitin ang iyong pangalan as principal? Ikaw mismo ang borrower. At ikaw mag-a-apply, sa'yo ang dokumento.
Kami ang magda-down, hindi ko alam kung magkano ang approval, magkano ang monthly at ilang years to pay. Kami na bahala dun sa monthly. May pot money na 40k. So, nasilaw ngayon si Jonathan Coral. At kapag na fully paid na ito, mag-execute sila ng maybe deed of sale na wherein ito yung hinahanap ni Jonathan Coral na hindi naman daw notarized. Okay? So, ganun lang kasimple mga ka-idol. So, in other words, mayroong manipulation na nangyayari. Plus, kasama pa dito ang cashier. Ang pinagtataka ko, nagbigay ng resibo ang cashier, maliit na resibo, tapos pangalawa is deposit slip, pangatlo, hindi ko na makita yung pinaka-final na resibo. Kasi kung cash buyer ka, ipe-present mo uli yung mga naunang resibo, yung mga previous na resibo. Yung 550, yung deposit slip na 622, tsaka yung final payment. Na supposedly, dapat mag-i-issue si dealer ng vehicle sales proposal, delivery note, at sales invoice. Tatlo yon, naka-on yung skin yun mga ka-idol. Bakit wala dun? At bakit wala ding 2 IDs, 2 valid IDs with 3 signature on the side? Hindi ko nakita doon mga ka-idol. So, in short, napa-approve ng auto loan si Jonathan Coral. Ngayon, maybe yung down payment ginamit as pang down doon sa yung dinown ni Lim, ginamit doon sa down payment ni Jonathan Coral. Okay? Nagets ninyo? Tapos, ang magmamonthly nito is si Erica Lorente. Okay? Yung auto debit. Ngayon, at some point, may nangyari na nabangga yung sasakyan, kinulang attention nito ni Villanin Lim. According to the police report, hindi daw sa kanya nakapangalan ang sasakyan, kundi kay Jonathan Coral. At ito si Jonathan Coral, maybe may past due na rin sa PS Bank. Kinulang attention niya ng PS Bank dahil may past due siya for voluntary surrender na. Siya na ngayon ang hinahanapan ng unit. Kinol niya ang attention ni Villanin Lim. Siguro para hanapin ang unit. Gets nyo, Lodi? Siguro ang akala ni Jonathan Coral, siya ang sumalo ng unit ni Jonathan Coral, si Villanin Lim, na wherein si Villanin Lim po ay binayaran niya good as cash. So magulo mga ka-idol, napakagaling ng ahente. Actually tinanong ko ito sa mga kapwa ko ahente dito sa Ford, hindi nila makakuha hindi nila mag-gets paano naikutan ito ng ganitong klaseng transaksyon, yung manipulation. Kasi kung ordinaryong ahente ka, mahirap mahirap i-identify mga ka-idol. At speaking of manipulation, kailangan talaga aral na aral mo yan. At kung matagal mo nang ginagawa yan, maybe sa iba nakalusot po yan. At speaking of falsification of documents, yung mga fraud, noon pa yan. Pinapagawa po yan sa Recto. Magbula sa ITR, COE, payslip, SPA, bank statement, IDs, napapagawa lahat yan. Especially yung mga hindi approvable at walang dokumento. Nagpapagawa po sa ahente doon, may corresponding amount po yan. At nakakalusot po yan, na-approve po yan mga ka-idol. Ang hindi ko lang talaga mawari is, bakit hindi ito ma-authenticate ng ating auto finance sa dealership? Hindi ma-authenticate din ng bangko. Anong negligence ang meron dito? At ang nakikita ko dito mga ka-idol ay mukhang inosente si Jonathan Coral at si Miss Villanin Lim. Ang nakikita ko ditong may sala rin ay si Erica Lorente, si Kalapit at yung cashier. At speaking of cashier, admittedly may connivance nga sila nito. So yun ang nakikita ko mga ka-idol. Sa tagal ko ng pagiging ahente mga ka-idol, kahit nakapikit po ako, kwento mo lang sa akin ang transaksyon mo, hulang-hula ako na. And I can attest you, marami pong nagpakonsulta sa akin.
talagang sila magsasabi, makakapag-testify sa inyo na napaka-legit ni The Car Loan Expert. Yun din po ang reason kung bakit ko ginawa ang channel na ito, is to protect you sa mga ganitong fraudulent act na ito. Dahil itong mga fraudulent act na ito, noon pa ito nangyayari na hindi po alam ng mga kliyente. Kaya po ako lumabas sa car dealership is to help other people, someone like you. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, nire-remind sa inyo, please paki-share po ninyo aking channel, ikwento po ninyo sa inyong family members, sa inyong mga relatives and friends, dahil who knows, maybe some of them ay pabili po ng sasakyan at nang sa ganon ay makaiwas po sila sa mga ganitong klaseng transaksyon. At kung sakaling gusto po nilang makamenos kahit papano, iba pa rin kung ilalapit ninyo kay The Car Loan Expert. Hindi ko naman binubuhat ang aking bangko, mga ka-idol, pero yung talaga ang aking mission, objective, to help you. Okay? So, this is very unfortunate. Pwede pong kasuhan si Erica Lorente at kalapit ng estapa. Pwedeng kasuhan ni Jonathan Coral, Villarin Lim ng dealership. At speaking of dealership, kung meron bang involvement dito ang Ford Manila Bay, para sa akin lang ay attest, hindi siguro. Hindi to gagawin ng management. Ayaw ng management to. Hate na hate ng management to. Kapag ginawa mo ito sa loob ng dealership, matik terminated ka. Matik meron ka ng notice to the public. Pwede ka na nilang kasuhan, kakasuhan at kakasuhan ka nila. Dahil may mga dealership na talagang no mercy kapag meron kang ginawang mga fraud na ganito. Okay? So hindi ko nilalahat ng mga ahente ay gumagawa ng mga ganitong mga malicious issues, no? Pero siyempre, pera yan eh. Kahit sino, matutukso. Sa liit ba naman ng komisyon namin eh. Diba? Meron talagang gagawa, especially yung mga hindi nakakahit ng kota or di nakakabenta or hirap makabenta. Okay? So yun lang, mga ka-idol. Salamat sa panonood po ninyo ng video ito. I hope na intindihan po ninyo ang ating content. Okay? Thank you, mga Lodi.